Walang alinlangan, matagal na pinaghirap ni Tanya ang loob ni Angelo. Iyon ay noong irap-irapan nito ang binata, ng panahong panay ang subok niyang makipagkilala sa dalaga. Ngunit kung gaano kahirap ang mabitin sa pangarap na puso, siya namang bilis ng pagkakamit ni Angelo sa oo ni Tanya. Siya ring sarap ng pakiramdam ng magmahal at mahalin din. Matapos na pumapel ang alagang Mayna ni Tanya sa paglalantad ng magkatugon nilang pagtingin, tuloy-tuloy na ang ginawang panunuyo ng binata. Ginabi-gabi niya ang pakikipagkita kay Tanya. Weeknights, sinusundo niya ito sa Lyceum. Weekends, pumupormal siya sa bahay. May mga gabi rin na kumakain sila sa labas. Minsan, pagkasundo niya sa dalaga sa pamantasan, madalas, kapag Sabado ng gabi, magkakasama silang tatlo ni Lengleng sa labas, sa sine, sa restaurant, sa beach resort. Sa panahon ng pagkakaroon nila ng mutual understanding, kusa silang nagbukas ng kani-kanilang kwento ng buhay. Isinalaysay ni Tanya ang tungkol sa kanyang ina, ama, at kinagis ng lola. Walang inilihim ang dalaga, pati kung paano napalapit ang loob niya kay Lengleng, pati ang tungkol sa una niyang pet, ang kuneho na tinawag niyang Cutie. Cutie rin ang pangalan ng iyong Mayna, puna ni Angelo. Ikaapat na siya sa pet na tinawag kong Cutie, sabi ni Tanya. Ang ikatlong pinangalanan kong Cutie ay aso. Bigay ng isang kalaro ng lola ko sa Mahjong. Nasaan na yun ngayon? Tanong na Angelo. Wala pang 1 year na wala na siya, na dognap. Ang iyak ko nga noon. Isipin ko lang na pinulutan siya, parang ibig kong manakal ng mga walang konsensyang lasenggero, sabi ni Tanya. Ang tindi mo talagang magmahal ng hayop, sabi ni Angelo. They're my friends. Lalaging malambot ang puso ko para sa kanila, sabi ni Tanya. At, dugtong ni Angelo, paborito mong ipangalan sa pet mo ang Cutie. Akala ko noon, alam mo ba, Cutie ang pangalan ng may-ari ng pet shop. Medyo natawa si Tanya. Aniya, ang Cutie na alaga ko nang bilhin ni na tita ang pet shop ay pusa. Napulot ko lang, gala, matanda na. Sa katandaan nga yun namatay. Itong pang-apat na Cutie, regalo ng balikbayang mister nung umampon sa akin. So far, sabi ni Angelo, siya ang pinakamadaldal. Tawang-tawa si Tanya. Siyempre, pwede bang turuang magsalita ang kuneho, aso at pusa? Sa parte ni Angelo, wala rin siyang inilihim sa dalaga. Ikinwento niya ang tungkol sa hablang medical malpractice suit sa kanyang ama sa States. Na-vindicate na ang reputasyon ng daddy mo sa lunita niya. Iyon ang higit na importante. Ikinwento rin ng binata ang samot-sari niyang karanasan dahil isinilang siyang saksakan ng gwapo. Ang malalapit na kaibigang nawala sa kanya, ang labis na pagkadismaya sa mga babaeng bulgar kung siya'y paghangaran. For so many years, ani Angelo, wag na matingnan ako ng matagal ng isang nakapalda. Suya na agad ako sa babaeng yun. Galit ka sa kanila dahil hanga sila sa kisig mo? Tanong ni Tanya. Hindi naman, pero pwedeng ganoon na rin, sagot ni Angelo. Masyado kang nasaktan sa pagkakasira ninyo ng best friend mong si Gino, padeklarang saad ni Tanya. Pero kami sa Palermo Pharmaceuticals pa rin nagtatrabaho iyong Kimberly? Nasa sale siya, sabi ni Angelo. Ako sa laboratory. I would never want to have anything to do with her again. Such a tart and a shameless temptress.
Pinagtakhan ni Tanya ang maalab na pagkutya ng binata sa babaeng iyon. Umipod si Angelo palapit sa dalaga. Nakaupo sila noon sa picnic table sa isang beach sa Cavite. Minamasdan nila ang paglubog ng araw. Sabi ng binata, "All these years, wala akong mapagsabihan kung paano ako tinukso ni Kimberly. Baka kasi akalain ng makakarinig, ganoon kagwapo at ka-irresistible ang palagay ko sa sarili ko." "Paano kanya tinukso?" tanong ni Tanya. Nagtapat naman si Angelo. Walang labis, walang kulang. Hindi siya nagdalawang isip sa pagsasaysay kay Tanya. Ganoon kakomportable ang kanyang loob sa dalagang minamahal. Hindi na ako magtataka ngayon, Angelo, kung bakit sumobra ang contempt mo sa babaeng silaw na silaw sa anyo mo. Na-imagine mo siguro na walang magmamahal sa iyo for what you are at hindi dahil sa pisikal mong katangian. Ipinatong ni Angelo ang kanyang palad sa kamay ng dalaga. Masuyo ang binata. "Kaya iba ka sa kanilang lahat, Tanya. Sa'yo lang tumibok ng ganito ang puso ko. Pero inisnab mo pa ako ng katakot-takot. Kung insecure ako, iisipin ko, tsak na kasumpa-sumpa ang hitsura ko kaya irap ka ng irap." Alam na noon ni Angelo ang ibig sabihin ng mga irap na iyon noon sa kanya. Pagkasuya at pagkainip dahil sa tagal niyang magpakilala at magdeklara ng intensyon. "Pero, nakonsidera mo ba, Angelo?" sabi ni Tanya. "Ang damdamin ng mga babaeng nagpapakamatay sa atensyon mo noong araw?" "Should I?" tanong ni Angelo. "Tao rin sila," sabi ni Tanya. "Paano kung tunay ka nilang mahal?" "At tao rin ako, Tanya. Marunong akong masiki sa labis-labis nilang atensyon. Besides, I did them a favor by ignoring them. Hindi ko sila sinamantala. Pero dapat ba nating pagtalunan iyon, Tanya?" "No, not really," sabi ni Tanya. "Naisip ko lang kasi ang mother ko." Hindi nakaligtas kay Angelo ang panglaw na bumadha sa mukha ng dalaga. Inakbayan niya ito sabay pisil sa gagap nitong palad. Hindi tumutol si Tanya sa pag-akbay at pagpisil na iyon ng binata. "Naisip ko," patuloy ni Tanya, "para sundan niya ang ama ko sa kabila ng mundo upang manlimos ng konting pansin. She must be desperately in love with him." Hindi umimik si Angelo. Minasdan lamang niya ang lungkot sa ekspresyon ng dalaga. Si Tanya ay sa lumulubog na araw nakatingin, ngunit halata ng binata na hindi sa ganda ng tanawin nakatutok ang isip nito. Unti-unti, pabuntong hiningang sabi ni Tanya. "Parang nauunawaan ko na siya ngayon." "Ang mother mo?" tanong ni Angelo. Tumango si Tanya. Aniya, "May nakatanim akong hinanakit sa kanya. Iniwan niya ako at para ano? Para habul-habulin ng isang obvious na hindi siya talagang mahal." Nabasag ang tinig ng dalaga sa puntong ito. "Now, I know better, Aniya. Talaga palang may mga babae na masyadong marubdob kung magmahal. Kahit may mga masasaktan." Hindi na naituloy ng dalaga ang sinasabi. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Niyapos siya ni Angelo. Nito, "Nasa kabilang buhay na ang mother mo. Huwag ka nang maghinanakit sa kanya. Konti na lang ang hinanakit ko." Pahikbing tugon ng dalaga. "Dahil alam ko na ngayon kung gaano ang
kapangyarihan ng pag-ibig. Sumang-ayon ang binata sa huling tinura ni Tanya. Nagtaas ng tingin si Tanya. Sinalubong ang mga mata ng binatang nakayapos sa kanya. At aniya, "At bilib ako sa iyo, Angelo. Hindi lahat ng lalaki makakayang paglabanan ang tukso. I'm so glad I found you." No, tutol ni Angelo. "Ako ang nakatagpo sa iyo, Tanya." Naikwento na rin ni Angelo ang tungkol sa una niyang pagkakita sa dalaga sa jeepney sinundan niya noon. At sabi niya uli, "At hindi kita pawawalan, Tanya." Gadangkal lamang ang agwat ng labi ng isa't isa. Dangkal na unti-unting kumipot nang higpitan ng binata ang pagkakayapos sa dalaga at ilapit pa niya ang kanyang mukha rito. Pabulong anang binata, "I love you very much, Tanya. Sana'y mahalin mo rin ako kahit konti lang." Hindi salita kundi gawa ang isinagot doon ni Tanya. Umakyat ang mga kamay ng dalaga paakyat sa batok ni Angelo. Sa kanya kinabig ang binata upang maglapat ang kanilang mga labi, ang kanilang katawan, kasama pati puso. Hindi na lamang mutual understanding ang estado ng kanilang relasyon magbuhat ng mga sandaling iyon. Langit na langit naman ang pakiramdam ni Angelo. Ngunit ng araw na iyon, daig pa niya ang binagsakan yon. "Ayoko nang sumama, Angelo. Mag-isa ka kung gusto mo. Ayaw na kitang makita pa." Nanginginig sa galit ang tinig ni Tanya. Sa telepono lamang nag-uusap ang magkatipan. Nasa opisina ang binata, nasa pet shop ang dalaga. "What have I done?" Nagugulumihan ang tanong ni Angelo. "Ikaw at ang Optima Farms," ngit-ngit na tugon ng dalaga. "Kapag uusap lang namin ni Sergio, kilala ka niya. Ikaw ang sinusuplayan niya ng daan-daang rabbits, guinea pigs, pusa, aso at kung ano-ano pa. Hindi ako kundi ang laboratorio ng Palermo Pharma. Ginagamit ng research scientist namin ang mga hayop na yun." "Exactly," sabi ni Tanya. "Para i-mutilate, para turok-turokan, para pag-eksperimentohan. At alam mo kung gaano ako namumuhi sa mga mamamatay hayop." "Tanya, please," sabi ni Angelo. "Huwag ka namang unreasonable. Para sa ikatutuklas ng mga bagong gamot kaya nasasakripisyo ang laboratory animals na..." "Save your breath, Angelo," sabi ni Tanya, galit. "Ayokong may makalapit na animal killer. At isoli mo na sa akin si Princess." Matalim na dugtong ng dalaga. "Baka katayin mo rin para mapag-aralan sa pinagtatrabahuhan mo." Pagsabi niyon, ibinabaw na ni Tanya ang telepono. Hindi nagsayang ng oras si Angelo. Ipinakansela niya sa kanyang kalihim ang nalalabing appointment sa araw na iyon. Pinuntahan niya noon din ang katipan. Ngunit walang tanyang inabutan si Angelo sa pet shop, maging sa bahay. Saradong-sarado iyon. "At paano ang reservations ninyo sa Club Paradise?" Nalilitong tanong ng ate ni Angelo. Nasa Palawan ang naturang holiday resort. Doon nagkasundong magbakasyon sina Angelo at Tanya. Semestral break kasi ng dalaga at nagkataong nasa Zambales naman si Lengleng. May nilalakad si Lengleng na mga papeles para sa napipintong paglalakbay sa Amerika. "Pinakansela ko," sagot ni Angelo sa kanyang ate Gretel. "Pati yung chinarter kong helicopter para namin sakyan paparoon. I called it off." "Do you want a strong drink?" tanong ni Gretel. Umiling ang binata. "That's not my style.
Kapag naglasing ako, lalo lamang lalabo ang aking pag-iisip. Tama na sa akin itong coffee, Ate Grethel. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ipinag-init ng bait ng girlfriend mo ang paggamit ng mga hayop ng Palermo Pharma para sa medical research? Ipinaliwanag ni Angelo kung gaano kalapit si Tanya sa mga hayop. Nakaibigan ang turing nito sa mga iyon. Nagbuntong hininga si Grethel. Sabi niya, "In a way, given her unhappy childhood, nauunawaan ko ang bond ni Tanya sa kanyang pets. Pero ang break-in kanya dahil ikaw ang nag-aaproba sa mga order na lab animals sa trabaho mo, that's rather extreme. Posible kayang hindi na niya ako batiin, ate?" "Who knows," sabi ni Grethel. "Pero kung may makapagpapaliwanag siguro sa kanya kung gaano kahalaga na subukan muna sa hayop ang mga bagong tuklas na gamot." "Plano kong gawin yan, Ate Grethel," sabi ni Angelo. Kapag naglubag na ang pagkabigla niya, saka ko siya kakausapin. Nagkulang din naman ako. Nawala sa isip kong banggitin kay Tanya ang tungkol sa connection ng Palermo Pharmaceuticals sa supplier din niya ng pets. "Sasama ako sa iyo, Angelo," sabi ni Grethel. "Tutulong akong magpaliwanag. Ayokong magkalabuan kayo ni Tanya. I've never seen you so happy mula nang magkaunawaan kayong dalawa." "Thanks, ate. Pero wag na lang. Darating sa Makaitlo si Ate Lengleng galing sa Zambales. Titiyempohan kong naroon na siya sa bahay. I'm sure papanigan niya ang katwiran ko." "Sana naman, Angelo. Sana naman," sabi ni Grethel. Dumating ang Makaitlo. Pumaroon sa Malanday si Angelo. Dala na niya ang ipinasusoli ni Tanya, ang Labrador. At tiyempong talaga ang pagdating doon ng binata. Tiyempo dahil sa madugong eksena na kanyang mabubuglawan. Pumait ang matamis na relasyong iyon nang marinig ni Tanya ang di umano'y kalupitan na ipinapato sa mga pinag-ieksperimentohang laboratory animals sa pinagtatrabuhan ni Angelo sa Palermo Pharmaceuticals. At ano ang madugong pangyayari sa bahay ni Tanya na maaabutan ni Angelo? Abangan.